Magandang umaga po sa ating lahat. Narito po tayo muli sa ating Grab Food for the Soul, our daily dose for the nourishment of our soul. Ang sabi nga po ay umpisahan natin ang umagang ito sa isang pagbubulay-bulay ng kaniyang mga salita upang tayo po ay makalakad sa isang mapayapang pamumuhay. Ang teksto na ating pong pagbabatayan sa umagang ito ay makikita po natin sa aklat po ni San Lucas, Kabanatang 18, talatang 9 hanggang sa mga sumusunod, at ganito po ang ating mababasa. Sinabi rin niya ang talinhagang ito sa mga taong ang tingin sa sarili matuwid at humahamak naman sa iba. May dalawang lalaking pumanhik sa templo upang manalangin. Ang isa'y pariseyo at ang isa na may publikano. Tumindig ang pariseyo at pabulong na nanalangin ng ganito: O Diyos, nagpapasalamat ako sa iyo pagkat hindi ako katulad ng iba, mga magnanakaw, mga magdaraya, mga mangangalunya, o kaya'y katulad ng publikanong ito. Makalawa akong nag-aayuno sa loob ng 1 linggo. Nagbibigay ako ng 10 ng lahat kong kinikita. Samantalang ang publikano'y nakatayo sa malayo, hindi man lamang makatingin sa langit, kung hindi dinadagukan ang kanyang dibdib at sinasabi, O Diyos, mahabag po kayo sa akin na isang makasalanan. Sinasabi ko sa inyo, ang lalaking ito'y umuwing kinalulugdan ng Diyos, ngunit hindi ang isa, sapagkat ang sinumang nagpapakataas ay ibababa at ang nagpapakababa ay itataas. Dinadala ng ilang tao kay Jesus pati ang kanilang mga sanggol upang hilinging ipatong sa mga ito ang kaniyang kamay. Nang makita ito ng mga alagad, pinagsabihan nila ang mga tao. Ngunit tinawag ni Jesus ang mga alagad at sinabihan, Hayaan ninyong lumapit sa akin ang mga bata. Huwag ninyo silang pagbawalan, sapagkat sa mga katulad nila naghahari ang Diyos. Ito ang tandaan ninyo. Ang sino mang hindi tumulad sa isang maliit na bata, sa pagtanggap sa paghahari ng Diyos ay hindi mapapabilang sa mga taong pinaghaharian niya. Ang Diyos ang mapagpala sa pagkakabasa at pagkakarinig ng kaniyang banal na salita. So umagang ito'y mag-aaral po tayo na susi sa pagpapakumbaba. Susi sa pagpapakumbaba. Ang pariseyo ay nag-aakala na siya ay walang kasalanan. Ang ganitong uri ng mga tao ay nag-iisip na sila ay matuwid dahil sa sarili nilang mga pagsisikap. Wala po silang kamalayan sa kanilang makasalanang kalikasan, sa sarili nilang kawalang halaga at sa kanilang patuloy na pangangailangang para sa tulong o kaya habag at biyaya ng Diyos. Dahil nga po sa kanilang hindi pangkaraniwang gawa ng kabanalan at panlabas na kabutihan, ay inaakala po nila na hindi nila kailangan ang biyaya ng Diyos. Ang publikano sa kabilang dako po ay lubos na nalalaman ang kaniyang kasalanan at pag-uusig ng budhi, at sa tunay na pagsisisi ay tumalikod sa kasalanan tungo sa Diyos para sa kapatawaran
para po sa kahabagan, siya ay kumakatawan sa tunay na anak ng Diyos. Madali po nating hatulan, madali ng Pariseyo. Ngunit hindi kaya may pagkakataon na ganito rin ang ating uri ng panalangin, na nakadadama tayo ng pagmamalaki kapag tayo ay nag-iikapo. Ipinagmamalaki po natin yung ating pag-aayuno, at pagkatapos ay ating ihahambing ang ating mga sarili sa iba. Papaano nga ba tayo magpapakumbaba sa harap ng Diyos? Dalawang bagay po ang ating titingnan mula po doon sa ating mga binasa. Una, dapat magkaroon ng tamang pagtingin sa sarili. Ang publikano at hindi ang Pariseyo ang kinalugdan ng Panginoon, sapagkat tama ang pagtingin niya sa kaniyang sarili, samantalang ang Pariseyo ay nakatingin mali ng kaniyang kapwa, kaya't hindi niya nakita ang kaniyang postura, ang kaniyang tamang katayuan. Nagiging mapagmataas at madaling humatol sa iba. Ang tao, kapag hindi po niya nakikita yung tamang kalagayan, yung tamang katayuan sa harap ng Diyos bilang makasalanan. Tingnan po natin yung Juan chapter 8 verse 7. Ang wika po doon ay ganito: ayaw nilang tigilan ng katatanong si Jesus, kaya't sila'y tiningnan niya at sinabi ang ganito: ang sinuman sa inyo na walang kasalanan ang siyang maunang bumato sa kaniya. Alam po natin ang istorya po niyan, at alam din po natin, mga kapatid, na walang sinuman sa mga taong kaharap ng ating Panginoong Hesukristo ang nag-angat ng kamay upang bumato doon sa babae. Ikalawang bagay na ating pong titingnan, tumulad sa bata. Tumulad sa bata. Walang halaga ang mga bata ng panahon noon, sapagkat sila'y maliliit pa at walang kabuluhan kung ihahambing sa mga marahil kaya pinagbabawalan ng mga alagad ang mga tao na ilapit ang mga bata sa ating Panginoong Hesukristo, ay dahil iniisip nilang sayang lang ang panahon. Sayang lang ang panahon ng Panginoong Hesukristo sa kanila. Ngunit para sa Kanya, para sa ating Panginoong Hesukristo, ang bata ay larawan ng pagpapakumbaba. At ito ang nais na ituro ni Jesus sa kanila. Ang mga bata ay itinuturing na mahihina at walang alam, kaya't ang kanilang pag-asa ay nasa Panginoon lamang. Mahalaga na lumapit sa Diyos na may ugali ng pagpapakumbaba na tulad ng bata. Tinutulungan niya ang mga mahihina at ginagabayan ang mga walang alam. Ngunit galit siya sa mga mayayabang, galit siya sa mga palalo. Yan po ay mababasa po natin sa Santiago, Kabanatang 4, Talatang 6. Kapatid, sa umagang ito ay hinahamon po tayo ng ating aralin. Ano nga ba ang maipagmamalaki po natin sa harap ng Diyos? Paano ba natin naranasan ang kaniyang pagpapatawad at biyaya? Tayo po ay saglit na manalangin. Aming Diyos, aming Ama, nagpupuri po kami sa iyo at nagpapasalamat sa umagang ito, sa buhay at lakas na inyo pong ipinagkaloob sa amin.
Salamat din, dakilang Diyos, sa iyong mga paalaala sa amin na minsan pa ay pinalalaanan kami kung ano po ang aming mga dapat isipin, ikilos at sabihin sa aming mga nakakasama sa aming mga hanap buhay. Dalangin po din namin sa iyo, dakilang Diyos, ang maghapon na ito na amin pong lalakaran. Pagpalain po ninyo kami, Panginoon, ang aming mga bata, ang aming mga mag-aaral, ay inyo po silang gabayan. Gayon din po ang aking mga kapatid na maghahanap buhay, tutungo sa kanilang mga hanap buhay, maging ang mga negosyo na inyo pong pinagkatiwala sa kanila, na lagi po ninyo itong pagpapalain at pagtatagumpayin, ibigay ang maraming kliyente para po sa kanilang mga hanap buhay. Salamat po ng maraming at ito po ang aming dalangin, alang-alang sa tanging pangalan ni Jesus. Amen. Purihin po natin ang Panginoon. Salamat po sa inyo pong pagsama sa ating pong pagbubulay-bulay sa kaniyang mga banal na salita. Ilang paalaala po sa atin na be Christ-like in our workplace today. To God be the glory.